Chillax Radio. Suabe at mabango. Mga kapatid, ikalawang gabi ng buwan ng Mayo. Ito rin po ang pinakabanayan, pinakamalambot at pinakamalamig na 2 oras sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po ang inyong likod na si Lourdes Vera at ito po si Binibining Sylvia La Torre. Palakpakan mga kapatid. Welcome po. Dito alas 9 na naman, samahan niyo po kami sa pinakabanayad, pinakamabango at nakalalasing ng 2 oras sa radyo mga kapatid. Ito po ang Chillax Radio, ang inyong gabay sa suwabing pamumuhay. Ako po ang inyong lingkod na si Lourdes Vera. Radyo Sikat, ba't gusto ng mga mga mandaragat, June, na tingin mo?
Walang problema talaga. Meron bang love na smooth sailing? Ewan ko, sabi ni Pat. Papakinggan ka lang, pero gagawin pa rin yung gusto nila. Pero at least, yung trabaho,
pinakaswabing 2 oras sa Himpapawid. Ito po ang sila Studio. At mas lalo po kayo maging kampante, mga tola. Dahil wala po ang 2 demonyo na kasama ko, si Direk Jim, na kasalukuyan ay nasa dulo po ng Philippine Area of Responsibility dyan po sa may Pag-asa Island. At si DJJ, na kasalukuyang tumutugtog ngayon sa bansang Japan. Mga demonyo, you Ang kasama devil. ko po sa mga bubukas ng radyo, mga tol, ha? Ang pinakaswabing tinig dito po sa Radyo 5. Hindi po siya si Martin Andanar, siya po si Binibining Cherry Baile. Magandang gabi ulit. Magandang gabi muli. Good evening once more. Good evening. Good evening once more. Okay, ikaw ay sabihin natin na Ano gusto mo sabihin? What do you want to told me? Kasama sa bahay, ka-opisina. It becomes more personal, I think, that way. At nagtatagalog. At pag nagtatagalog, mas personal dahil ito ang mas komportable akong salita eh. Grabe, no? Sa bagay, kung tutuusin mo, yung sa television, 1987 lang nagsimula, sinasabi in general, na magtagalog Right. ang television news. Right. After TV Patrol, 1987, 86, 87. And before that, the idea of someone delivering the news in Tagalog was Unthinkable. unthinkable. Oo, diba? unthinkable yun. So parang ganito ang nangyari. Ganon rin ang nangyari sa radyo. Nung Even the music, I think, because it became more open to
OPM. OPM. Dati kasi ang OPM natin in the 80s was in English. Yung mga Bong Peñera, they were all in English, mostly English. Even sila Basil Valdez sang in English, di ba? Until pumasok na yung mga Tagalog and then it became mga parokya ni Edgar. Of course, ang Apo Hiking Society revolutionized how Tagalog would be in OPM, no, mas komportableng gamitin ng mga tao. It was more masa, di ba? Nung nangyayari yun, nung nagtatagalog na yung mga FM stations, did you felt? How did I felt? Did you feel na it was going to be something permanent? Or parang, fad lang to? Siguro mga next 2 years, babalik ulit yung mga social na mga accents mo. Ganyan. I felt that it was going to be part of radio. I wasn't sure if it was the right thing or if it was, I just knew iba na yung trend and we had to go with that. Kasi I was comfortable naman ako. Personally, I was comfortable speaking either English or Tagalog. Okay lang naman. Hindi ako yun, Dong. Hindi ako yun, Dong. I wish lang, Dong, pero hindi ako yun. Yun. So parang feeling ko, okay, if this was going to be a trend, I also felt that there was always going to be a market for the traditional DJ talk, which was in English and with no offense meant to those who, kasi ito na yung demand for them this was the demand ng management siguro na ito na yung language na gagamitin. So we want to sound, and also economy, because it was starting to not make as much. Kasi I remember when I was in radio, sinasabi na nila, oh, this is a dying medium. And it, for someone in a diehard radio, citizen, parang ang sakit isipin na, mamamatay na kami, ganyan. Mamamatay na kayo dahil may billboards na, ang advertising budget ay pupunta na sa billboards. In fact, even print was going to win over us, parang ganun. And then, yun na nga, internet was slowly coming in. So, ang feeling namin... Any idiot can be a DJ. Yes. So, ang feeling nila, hindi na ganun kalaki yung kita. Again, no offense meant, they started to get people who they felt would speak more the language of the masa. So, they would get from the provinces, kukuha sila doon ng medyo may Bisaya accent because feeling nila siguro this is the everyday guy. Mas makaka-relate sila sa mga ganun kaysa yung mga English nyo na medyo galing sa sa mga Kalahiala, diba? And true enough. And true enough. Oo. Sa mga ukayan, sa mga jeep, yun talaga. Sa mga pati yung mga jokes sila, Bisaya na rin. Bisaya na rin, oo. Kasi nga, because that's mas nasa diwa nila yun eh. Sa tingin mo ba, that system is here to stay? Or parang, again, parang face lang din yan na mag-iba lang? I think it's a choice. It will be, parang inopen lang tayo to more choices. But some of us will always go back to, again, someone who speaks English or has a good soothing voice, but that becomes now more a choice than a norm. Parang hindi na to yung pamantayan. Ito na ngayon ay isang multiple choice kung gusto mo, preference, na kung ayaw mo, kung gusto mo magsunod, sasawa ka na muna sa mga nagsisigawan, dito ka muna sa medyo malamig. Pero kung hindi naman, balik tayo sa jokes, balik tayo sa mga mas, ang sabi nila, medyo balahura na... Or yung term na ba, tot-tot-tot? Oo. Tot-tot-tot! Magsasalita. Ganun. Yes. Gusto yun ng Suabe, Chillax Radio lang. Iyon naman. Wala ko kami mga jokes, ipamamahagi po sa inyo. Dahil... Pero may awards po si Lourdes Vera. Suabing pamumuhay, mga kapatid. Ang goal kasi ng programang to, Miss Cherry, no, antukin talaga yung nakikinig. Kasi patutulugin mo na sila eh. So, ang ibig mo ba sabihin at 11 o'clock, dapat lights off na, matutulog na mga tao? Hindi naman, mga papuntang gimmick itong mga to. Yan. So, yan. So, ba't mo sila papatulugin? The calm before the storm. Yes. Ito, may isang skill na nagagawa ang mga DJ sa FM no, na hindi ko alam kung kaya ng mga bata. Yung nagbabanter sila, and they know the music starts kicking in, Right. Yes. Titigil na lang ang DJ magsalita kapag pumasok na yung lyrics. Yes. Paano ginagawa yun? Ako, I would practice.
we have to know kung gaano parang sinabi ko na rin na plaka ang tinutugtog ko pa no. But I started na naka-challenge yun. It's a challenge. Antindi nga Na i-cue mo yung, that's another challenge, yung how to cue na hindi, ganun ang umpisa. It has to be exact na pag bitiw mo dun sa plaka, ang ganda ng pasok ng music. Hindi they call it wow, hindi hindi ganun yung umpisa. Nangyayari yun kapag you cue it. Naka-stop yung plaka at bigla mo pinindot yung on. Yes, nang hindi mo pinakinggan bago mo binitawan. So, kailangan mong practicein. You have to know the length of the intro. Pa-practicein mo yung ad-lib mo prior to actually talking on top of the bed. Ang bed po yung intro ng music. Yun ang bed ang tawag yun. Yun ang music bed nun. Yun yung intro, di ba, June? Tapos yun, pa-practicein mo yun kung tsaka mo bibitaw yung 96.3 W Rock, which I used to say. So, ang ginagawa mo, may physical cue kayo mismo. You have a physical cue, tapos meron yan. Kumbaga parang may ganun yan. Parang, kunyari, yung iba nilalagyan ng tape So, parang, pag tumama na rito, titigil ako magsalita. May ganun ba yun? sa akin, ay listen, di ba? It's safer to listen. Meron kang talagang papakinggan mo na until there's none na. Parang tight yon na parang the first note that you hear, dapat na wala na doon sa cueing. Parang, ibig sabihin, that's where it starts. Nakakabilib kasi it assumes na alam mo na yung kantang pinapatugtog mo. Yes. And you know where the beat stops or when the first syllable kicks in. Yes. Ang galing and you have to practice. Imagine every song you play. Diba? Dati usong-uso na every song kailangan may intro ka. Every song. Ngayon na lang naman yung parang may song sweep na tinatawag na dire-diretso songs. Like 2 to 3 songs in a row. Na hindi ka kailangan magsalita in between. 3 songs in a row. Yes. 3 of a kind. We used Pero to do that. may function yun, di ba, Mas Sherry? May function yun. Kasi noon uso yung tinitape mo yung kanta. Yes. Oo. Tama? Tinitape sa cassette. At sa wala sa transistor yon, dapat sa cassette mo. Cassette, para sa Walkman. Para kumbaga hindi mo manakaw yung isang buong kanta. Yes. Andun yung boses ng DJ. So parang isang or ang ginagawa, kung hindi mo naman gusto magsalita, pwedeng tugtugan ng jingle in between. Paano yun? After the song, meron kang naka-record naman yung jingles, di ba? Sing it mo lang doon, and then you play the next song. In between songs. Or, yung iba pinapatong, which I feel is not, wag naman, kasi nasisira naman yung song, di ba? Kung ako yung nagtitape, parang merong hit back. May ganyan. May biglang. Ganyan, Cam's Radio. Cam's Radio? Yeah, you know. Minention ko yung idea ng dapat alam mo yung kanta. Alam mo kung kailan siya matatapos. Alam mo kailan pa. Kasi sa araw-araw na-memorize mo na, okay, kasi I have enough time. Isang skill ng mga, dati ang DJs ay tastemakers. Yes. They know excellent music from crap. No? And there was a time that music was dictated by DJs. Ngayon, ang music is dictated by yung playlist na binibigay ng record company. Oh, even then, dati, they had what you called PY or payola. So that's sort Hindi ko alam yun. Sort of dictated. Supposedly, di ko rin alam yun Narinig ko lang na it dictated what your top, let's say top 10 or top 10, 20 songs were going to be on rotation na paulit-ulit. And that's why na-explain po yun kung bakit mga 5 hanggang 6 na beses sa isang araw mo naririnig yung kanta. Paulit-ulit. Yun na naman. But, that was also a way of making the song a hit. Kasi, di ba, familiarity. When you're familiar with the song, lalo na if it has a hook, or yung chorus, kung medyo catchy, that's when it catches on because you keep hearing it. Naririnig mo lagi. So, parang una, nainis ka, tapos after a while, parang, okay, itong kanta na to. Parang, pero in my case, familiarity breeds contempt. Yes, of course. Okay. Kasi not only in songs. Naalala ko, yung isang radio station, itago natin siya sa pangalang DZRJ noon. Okay. Ang mga DJ sila sa mga Howlin' Dave,
ito yung mga tastemakers and they influence, sinasabi nila, the punk movement in the Philippines would not have been possible without the people ng DZRJ daw. Kasi sila yung unang nagpatugtog ng mga Sex Pistols. And these were records Totoo na naman inuwi din. nila galing sa ibang bansa. At nung narinig daw ng mga taga-Pasay, ng mga ano yan, Nagwala sila. Naka-identify sila. naka-identify sila at it spoke to a generation. Well, because RJ really was a, ano ba yan, proponent or something. Well, I'm not talking about Ramon Jacinto. Yes, RJ the station. What he, yung station niya. Yung station There niya was a time represented naman talaga a whole new sound at the time when it started, when it came out. So, and to this day, parang wala nang Ganun ganun. siya, Pero oo. konting-konti na lang na ang isang stasyon ay the late lamented NU107. Sa mga paradox nun, ironic kasi considering nauso yung banda sa Pilipinas at hindi ka magiging band or hindi ka abot ng malaking market kung hindi pinapatugtog ng NU yung kanta mo. Which means the mga parokya, mga kamigasi, yes. mga urban dab, Urban Dab, ito ay mga pinatugtog sa NU nun. App Darmadam. At kinukuha sa mix at kung sa mga MTV Philippines. Pero yung station mismo, hirap na hirap sila sa advertising revenues. It was Yes. not even at the top 10. Because it wasn't rating. It wasn't. It had niche marketing. Yun ang Ganun ba tinatawag. It had a niche market. Meaning, you had a captive audience, meron kang following, but it wasn't big enough to, how do you say this? To figure in the ratings, sa survey. Kasi di ba ang sinasabi nila talaga, even dati ang radio station, magkakaroon lang ng commercials kung nasa rating, kung nasa top 10 ka. Because the survey was the Bible of advertisers. That's what they were always telling us. We have to be in the top 10. And so to do that, kailangan mag-appeal ka sa mas nakararami. Ngayon, kung may niche market like NU, let's say, or yung mga jazz stations at the time, syempre, meron silang market. Some people prefer that music, that genre, but not enough. Niche market, pero kasi nakakatawa niyan, hindi nagre-rate yung station, pero yung mga kantang pinatutugtog nila, pinipick up ng ibang stasyon. Pero may mix. Hindi may mix hindi kasi. puro. Like we would play some songs na kunyari nasa, let's say, crossover or nasa at the time City Light or pero hindi purong ganon. Magsisingit kami kung sa W Rock yan, magsisingit kami ng, let's say, Air Supply or Kenny Rogers in that same sweep. So the challenge there was how to make it sound like it's acceptable, knowing that there was a jazz song, there was Chaka Khan, let's say, or Al Jarreau next to Kenny Rogers or Phil Collins or ganon. Yun yung mix, di ba? You make it sound With Dr. as if Hook. Kenny Rogers is disgusting. To some people, yes. Some people, yeah. Some people even would comment, I hate Kenny Rogers. Why are you playing Kenny Rogers? And so people would say, bakit kayo nag-Air Supply? But then again, Air Supply, I think, ang pinakamaraming trip to Manila na nag-concert na puno sa Araneta Coliseum. Usapan natin yan. Diba? Mga kapatid, sa pagbabalik ng Chillax Radio. Sa mga nagtataka po kung bakit hindi po tinig ni Jim Libiran ang kausap po ngayon, mga kapatid. Paumanhin Kasama po. po natin si Binibining Cherry Baile ng Radyo 5. Siya po ang pinakamalambot, pinakamalamig na tinig na inyong pong madidinig dito sa himpilang ito, mga kapatid. At, Binabagayan lang kita, nahihiya marami po ko eh. tayong pag-uusapan sa
na hindi na alam ng mga batang nakikinig ngayon. Paliwanag mo, Jun, kung ano ba yung spinner? Spinner, dalawang klaseng spinner. Isang, nag-spin ako mostly sa disco. Okay. DJ, in short. DJ in short. And then, after nun, yun nasa MRS na ako. Na-discover ako ng boss namin. Okay. Si Miss Gladys. Si Miss Gladys, Then, siya po mga kapatid ng station. Station Manager ng manager. Radyo 5 ngayon. Before, siya rin ang station manager namin. And then, Ano ang spinner sa radio station? Anong ginagawa ng spinner sa radio station? mostly ang term namin sa DJ as mag-spin sa mga music. And then, In short, taga-play ka ng tugtog. Taga-play ka ng mga kanta. Tama, di ba? Yeah. Pero, okay. Ngayon kasi, iniisip ng mga bata ngayon, magkiklik lang sila, Diyos ko, may binabayaran para mag-press ng play button. Pakwento mo sa amin, Jun, kung ano ba yung challenge ng pagiging spinner noon. Pakwento kung gaano kahirap yung ginagawa, lalo na plaka pa noon, di ba? Oo. mahirap ang spinner lalo kung wala kang idea sa mga breaks ng music na patutugtugin mo. Just Example. Like yung topic nyo ni Cherry kanina. Paano i-introan yung music, ad-lib. I-break siya na mostly 1/8 kung tawagin, 2/8, mostly 8 beats yung kung tawagin sa intro. Diyos ko, kailangan maalam ka rin sa music pala, no? Oo. Ang tindi. So, at dapat alam mo rin yung kanta. Kasi ngayon, di ba? Ngayon, may computer na. Kahit nakapatay yung speaker mo, titingnan mo lang yung waveform niya sa screen. Patapos na to. Tapos, titigil mo, di ba? Noon, dapat alam mo talaga yung kanta. No? Kabisado mo talaga siya. Tsaka yung inabot ko na mga reel. Reel na ba? O yung mga bilog-bilog? Yung mga bilog na gano'n. Diyos ko, And then, Diyos, tapes. Siguro mga 1997, medyo yung si MVP na yung may-ari ng frequency namin. Binili kami ng non-linear editing. Non-linear. Ito na, medyo modern. Ikaw ba hindi mo hinahanap yung mga tape? Kung ganyan, yung mga reel, ganyan? Hindi mo hinahanap Ay, yan? naka-preserve sa akin ng mga tapes. And Pero ibig sabihin, mga vinyls, meron pa rin akong collection yan. Baka pwede mo namang ibenta sa akin yung iba dyan, Jun, kung hindi mo ginagamit. Mostly, sir, mga collector's item ko talaga yung time na nag-spin ako ng itinabi ko yun. Anong mga ano ba yan? Mga pangsayawan ba yan? Mga plaka? Iba-iba, sir, eh. May rocks, may mga pandisco rin na nag-decade ng 80s. Nag-start kasi ako 80s era. At pag nagsispin ka nun, talagang plaka talaga. Plaka. As in plaka, sir. Ito yung tunay na DJ, ha? Huwag kayo mga nakikinig dyan na mga nag-DJ yan. Gamit nyo lang CDJ o laptop lang. Alam mo, ginagawa nila ngayon. Laptop lang, DJ na sila. Nagamit ko rin yun. Grabe. Hindi, walang skill yun eh. Magpe-press ka lang ng spacebar nun eh. Mostly kasi may, ngayon eh, schooling na ng mga spinner eh. Oo, pero daya dyan eh. Kasi iba nun yung... Kung gusto mo talagang matutunan yung basic, mag-vinyl ka. O vinyl. Vinyl and then, siyempre, naka-turntable kang diba? medyo branded para mas maganda ang swabe yung pagpe-play. Daya pa nga yung iba ngayon eh. Automatic na yung BPM, yung beats per minute nila eh. Noon kayo, hahanapin mo talaga, di ba? Yung kunyari, techniques yung gamit mo. Techniques na. Techniques talaga 1200. Yung 1200, talagang mano-mano yung pag-aanap mo ng, yung pagbilang mo ng tempo. Mostly diba? sa mga professional DJ, sir, yun ang ginagamit. Professional, yes. Hanggang ngayon, ha? Hanggang ngayon. Hindi nagbabago. Mas prepared ng mga, sabi mo old school yun. Mas prepared ng mga talagang tunay na spinner. Totoo, Jun, alam mo ba? Yung SL 1200 na techniques, yung design niya, yung engineering niya, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Perfect technology siya. Kasi, hindi nasisira, Jun. Ang gamit ko sa bahay, mula pa noong 1970s. At para siyang tangke. Medyo mabigat. Hindi siya nasisira. Pero ang mahal na turntable yan. Mahal lang, yun lang. Pag talagang jacks ka nun, yan talaga dapat mong gagamitin. Oo. Hindi basa-basang, kasi maraming turntable na lumabas eh. Pero talagang kung spinner ka, just like DMC member ka. Ganyan. Kaya siya tinawag na spinner. Kasi umiikot yung plaka, ikaw nagpapaikot ng plaka, di ba? Yung sa pero... Okay, inisip mo noon na panandalian lang yung pagiging radio technician mo. Ngayon,
papasok ka na sa 20th year mo sa radyo. Pang ilang taon mo, palapakan natin si June. Pang ilang taon mo, or sa anong point ng buhay mo na-realize parang gusto ko na gawin to habang buhay, June? Yung once na inupo na ka sa production. Inupo ka sa production? Sabi ko, maraming palang sideline dito. Kasi sa racket. Okay. June, may tanong ako sa'yo. Yung sinasabi nila na parang nakaka-addict daw ang radyo. Pag nasubukan mo raw siya, parang hanap-hanapin mo. Totoo ba yun? Oh. Maliban sa racket, sa Kung sideline. talagang music lover ka, Mm. ako hindi ako nakakatulog ng hindi nakikinig ng music talaga. Ganon. Mas, Paano pag baduy yung stasyon na napuntahan mo? magbubukas na lang ang sarili kong personal records ka. Ayan mga kapatid Ito po, si alias June Boy na halos 20 years na po sa radio industry. Nagsimula po siya bilang spinner siya dati. Spinner! At may mga palaka pa pala siya, mystery. Okay, palakpan natin si June Boy. Thank you, June Boy. Okay, mga kapatid, nagbabalik pa rin po ang Chillax Radio sa mga kabubukas lang po ng radyo. Kasama pa rin po natin ang Binibining May Gininto ang Tinig. Hello. Yan po mga kapatid. Si Binibining Cherry Baile alias, ano mo alias mo? Cherry Baile. Simpleng tao lang ako Hindi ba Bong? Yan. Alias Bong. Yan, Miss Cherry. Okay. Kidlat. Pinag-uusapan natin kanina, yung musika. Okay. Ano ang hindi mo namimiss doon sa dating format ng FM? Ang hindi ko namimiss? Hindi mo namimiss. Nako. Or lahat namimiss mo? Lahat na... Yung mga real tapes ba namimiss mo? Ganyan? Cassette, plaka? Namimiss mo only because challenge yun May mga sarili silang... Lahat yung ginugulan ko ng panahon yun para matutunan how to work it. How to work it. Work it. Kasi mahirap gawin at the time. Pero ang pinaka... Hindi namimiss? Namimiss ko lahat. Siguro, mga listeners na makukulit. Ayun. Pero although utang na loob natin, syempre sa tagapakinig lagi, ang tagumpay ng isang radio station ay nasa tagapakinig di ba? So kahit makulit, o parang may patago, lalo na pag may mga pinanalo. Dati kasi usong-uso yung nagpapanalo ka nananalo ka ng premyo, mga gift pack, ganyan, ang dami niyan. Pamilyang nananalo, opisina, paulit-ulit na tao yung nagka-claim ng mga prize. Kasama yun lahat I can't say namimiss ko sila, but I also cannot say na we would have done well without them. Baka hindi. Ngayon kasi pwede mong sabihin na yung operations ng radyo medyo napaka-antiseptic na. Everything can be controlled. Yes. Wala sa isang computer screen lang. Halos ganun, diba? Noon, yung aspekto lang ng kunyari, papatugtog lang ng plaka, skill na yun. Diba? At yung pagsusunod-sunurin mo lang, at yung beat matching pa na ginagawa ng iba mga dance DJs, napakahirap, di ba? But I think I still maintain that the uncontrollable elements make a radio station a hit. Kung ano hindi mo makontrol, whether anchor yan na nagmumura or content yan na hindi mo expected. Sa unheard of yan. Because of course, we all know merong broadcast ethics, may broadcast parameters, may language. I think, ang success, party ng Radyo 5 is we are not bound by, although of course we follow parameters, of course we're bound by broadcast rules pa rin. Pero yung mga occasional na irreverence, yung mga hindi gumagalang, pero hindi mapigilan dahil sa nadadala sa kanilang bugso ng damdamin, dahil alam na natin ang balita antig talaga ng damdamin niya, whether galit yan o diba? Major, mawalang galang na po Oo. Stupid ho ba kayo? Galit yan o awa yan o parang exasperation yan na wala pa rin nangyayari, ganito pa rin ang gobyerno, kung ano man yun. Syempre merong mga reaction na hindi mo mapipigil, and I think that is the one thing that makes a radio station a hit. Pag hindi mo
pag hindi ka anong tawag? Hindi ka predictable. Any day, any given day is a good day to listen. I think. From what I'm learning now sa atin sa Radyo 5 kasi totally iba to sa radyo na nalaman ko for nung ibang taon ng aking buhay. Ibang-iba. Wala akong Lourdes de Vera nakilala noon. Ibang-iba. Anong ibig sabihin? Hindi kasi si Lourdes de Vera po ang pinakagwapong utak na nakilala ko eh. Huwag mo na, alam mo, maawa ka naman doon sa iba kung pati sabihin ko, pati mukha. Baka ma-offend si Derek Ramsey. Wag naman. Mga kapatid, sa mga nakikinig po, si Binibining Baile ay kakatapos lang po magdiwang ng kanyang 28th birthday. Sa business. Happy birthday, Thank you so much. Maraming salamat. Paano ka ba nagdiwang, Miss Baile? Ipagdidiwang ko pa lang next week. Pero kasama ko syempre ang aking pamilya. Pero alam mo, may mga, hindi naman kailangan on the day itself ang celebration, di ba? Pwede namang isipin mo muna, ano gusto kong gawin? Pwede ba ito na yung edad na, nagpa-adobo na ako eh. Nagpa-adobo ako. Pwede rin ako magpapansit. Pwede rin. Pakisabi kay sister, ang lambot ng adobo niya. Talaga? Yung lasa ba pumasa sa'yo? Champion. Talaga? Hindi kasi alam mo, may aklat noon, Miss Baile. Your adobo, my adobo. Really? Ang kagandahan dyan, walang isang interpretasyon. No adobo is wrong. Yes. Wrongly cooked. Oo. Every adobo has its own beauty. Ang fail lang ng adobo ay kung hindi siya masarap. Yun ang kailangan lang abangan. Your adobo, my adobo. Ba, maganda. 7,100 islands. Merong 7,170 na paraan ng pagluto ng adobo. Ikaw ba, Jun? Really? Anong adobo ba ang gusto mo? Medyo spicy. Ay, spicy. Ikaw ba, Jun, nagluluto ka? Minsan. Minsan. Ano bang luto? Spicy adobo. Ako? Ano? Nagluluto ka ba? Oo. Nag-adobo rin ako. Pero matagal-tagal na ako hindi nakapagluto ng adobo. Kasi kinakain ko na lang muna yung adobo ni Nanay Christopher Bean. Yun ang pinakamasarap na adobo. Kung nakikinig si Nanay ngayon, sa balat baka ng pauwi TV5. Baka pauwi siya sa Cabanatuan. Hello po, Nanay. Nueva Ecija. At kita niyo naman po yung resulta ng pinagbibigay niyo sa akin, Nay. Hindi ka na niya makalimut. Hindi mo na siya malilimutan. Sa bawang pa lang. Tuwing humaharap ako sa salamin, nakikita ko si Nanay. Ang ebidensya. Ebidensya. Ang ebidensya, ang remnants ba? Yan, oo. Uy, pinag-usapan natin yung music kanina, mga kapatid, kasama pa rin po natin si Binibining Cherry Baile. Hello. Ang diwata po ng radyo. Ganda ng boses, Cherry Baile. Thank you so much, Lourdes de Vera. Pero hindi pa lalamig sa boses mo yan. Hindi pa naman nawawala sa radio industry. Kasi yung basic stereotype na parang, ay, ganda ng boses mo, pwede ka mag-radyo. Yes, ganun. Lagi naman. To this day naman ganun eh. Diba? Talaga namang sinasabi nila, because it's an oral medium, ang radyo ay pampakinig. Ano bang gusto mong marinig? Hindi ba yung medyo maganda sa tenga, masarap pakinggan, hindi ba ganun? So when you hear someone who sounds pleasing, medyo may, kung lalaki may baho, hindi baho parang may baho, parang yes, noon, di ba? You get the picture. Alam mo, nag-visualize mo na, ang gwapo siguro nito, ganun. Yes. Di ba? Yan. Nagbabalik mga kapatid ang pinaka-swabing 2 oras sa ere. Ito po ang Chillax Radio, Lourdes de Vera po. Kasama po ang ating napaka-sexing ko-anchor ngayon. Salamat! Sexy pa ang boses, mga tol. Salamat. Hello, thank you. Yan ang bayad mo sa akin? Alin? That's it na? Hindi. Masabi mo akong sexy. Ang ganda. Bigyan ka ng Samparangal. Baconator. Alam mo bang nakita ko kanina yon? Papasok ako, sabi ko. Parang sarap ng Baconator. Sarap ng Baconator. Iba? Ba't may nagbigay ng Baconator siya bigla? Hindi, nangyari yan. Wala pa nagbibigay sa akin ng Baconator. Ikaw pa lang mauunang magbibigay sa akin ng Baconator. You'll be the first. And hopefully not the last. Yung Baconator na yan, Miss Baile, ni-refine na nila yan. Kasi unang Baconator... May history yung Baconator? Hindi kasi, nung mga 2 years ago introduce na yan, parang feeling mo, ang baboy-baboy mo. Hindi ba? Hindi kasi parang niliitan na nila eh. Okay.
Yung unang Baconator, may bacon at dalawa pa yung patty. Yung parang mahihiya ka na sa sarili mo. Sobra naman na. Halfway to the sandwich, mahihiya ka na sa sarili mo. Bibitayin ka na ba? Parang ganon. Diba? Is this your last meal? Uy, mga kapatid, si Binibining Baile rin po ay umuupo rin po kapag linggo. Hindi niya lang po nakikita sa telebisyon. At hindi niya rin po na... Paminsan-minsan lamang. Paminsan-minsan. Programang Chink Positive. Chink Positive. Magbago tayo? Hindi. Pero nandun ka na. Wala ka ba rin? EP ako doon. EP ako. Yun ang sabi ko. Hindi ka na mapanood. Ayun. Salamat. Yun, mga kapatid, ang oras po natin ay kung ano po ang nasa inyong orasan. Wala Tama po yun. pakialam sa oras kasi Sabado ng gabi ngayon eh. Ha? Dapat wala ka iniintindi, tol. Time flies when you're having fun. Yan. Okay. Lalo po sa mga humahanga kay Lourdes Vera. Issue pa rin yan, Miss Cherry, ano? Ang mga long eye, short eye. Of course. Sa Inglisan. Lalo na kung ikaw ay nag-a-apply bilang DJ nung aming kapanahunan. Grabe, nung ako'y no? nagsisimula. In fact, ako, when they were trying out for W Rock, the one thing na tatanungin ko sa kanila para malaman ko kung babagay ba sila o hindi ay sabihin lang ang W Rock. Yeah, I was about to ask that. No? Yes. Kasi pag buhay OFW, problema yan. Or W Rec. W Pero Rock. pag W, iba yan. In W, di ba may W, W. Pag W, problema yun. Oo. Yung W, because it really is W. naman talaga yan. Pero yung W, so slang, ano? Hinahanap ko naman slang. Hindi kayo nahiya sa mga sarili nito? hindi naman. Kasi may nga nagtanong sa akin, bakit ba W? So I felt, sabi ko, I had to offer an explanation na sa palagay ko naman ay hindi ko kontrahin ng mga kasamahan natin sa industriya na nagre-recording o naggagawa ng mga commercials. It's for easier sa dila. Mas madali sa dila pag W. Kasi sumasabit po ang W. Kasi imagine if you have to say W fast, parang medyo may hump eh. Kumbaga sa road, merong mga humps ahead eh. But if it's W, it's smooth, you know. So, medyo mas napapadali. Lalo na kung marami ka pang sasabihin after that. So, sino yung... Lalo na uso yung WWW, ang hirap kasi ng WWW. Triple W Actually, na hindi mo lang. na pwede mo nang hindi sabihin din kasi yun. Kasi nga nauso for a while that you had to say. Braso.com. Tapos. Yun na. You didn't have to say that may anymore. May time pa nun sinasama pa yung HTTP. Yes, slash. Kailangan di ba? Yun ang address. Yes. Di ba? Baka maligaw Technology. Eto, problema ba ngayon sa radyo o sa mga nagboboses sa mga ads? Ang nilalagay na lalong-lalo na kapag may promo, ang mga per DTI permit number. Nako. Paanong problema? What do you mean problema? Problema yun kasi kailangan mong banggitin yun. Kailangan mo yan sabihin. Kung 30-seconder ka lang. It's a math. Kung 30-seconder ka lang, Diyos ko, paano mo sisingit yun? Kaya nga, di ba binibilisan per DTI and CR permit number series of 2015. Diba? Yun lang naintindihan mo, series 2015. So, medyo ina-ano na yan, ina-enhance na yan ng content. Ina-ano na, sini-chipmunk na. Di ba? At, but it has to be there. Kailangan yan dun eh. Hindi lang yan. May isa pong usapin dito. Lalong-lalo na yung no therapeutic claims. If symptoms persist, consult your doctor. Yun. Yeah, sinisingit lagi pag-gamot. Sinisingit yan. Kailangan yan. May isang Ernie Baron na commercial. Kasama yan sa 30 seconds, di ba? Si Ernie Baron, feeling ko pinabayaan na lang nila. If symptoms persists, consult your doctor. Pwede naman yung symptoms kasi nakaupo na doon, ayaw mo wala. So it persists. Well, may charm kasi yun. Yeah. And it's a nuance. Siya lang yun. Oo, siya lang Anong yun. pinaka-nakakahiya na nangyayari sa'yo sa broadcast, Miss Cherry? Ako? May nasabi ka ba? May na long eye, short eye ka ba? Kasi minsan sa kakapaano mo ng mga little green apple, minsan nasasabi mo yan eh. Nasasabi mo yan. Sa kakaloko mo sa sarili mo na ganyan. Minsan on air nasasabi mo yan. Parang si Miss Cherry Mercado, naalala ko,
Damn track sila ng damn track. Oo. Nasabi niya on Nasabi mo on air, fire track, REO Speedwagon. But I never said wagon. May nagsabi nun. May nagsabi. May nag-intro nun. I remember sa isang station namin, nasabi niya, in-intro niya, here's REO Speedwagon. Memo yun. Mememohan ka? Mememohan ka kasi naman, hindi Okay, naman no? speedwagon naman, di ba? Ngayon, mememohan ka pag may minura ka. Noon, as simple as Speedwagon. Speedwagon. Because it's really not pronounced that way. Dapat, May di ba? Speedwagon ba tayo? REO Kapayaro? Speedwagon. I can't fight this feeling anymore. Sounds muna tayo. Mga kapatid, pinakaswabing 2 oras, ito pa rin po ang Chillax Radio, inyong lingkod. Lourdes Vera, kasama po natin si... Sherry Baile po. Ano ba yung apelido mo? Ay Yes. sayaw. Sa Dance. Yung buhay nga lang sa'yo. Oo. Dapat inaya mo na. I think ay talaga yon, but at the time, my lolo supposedly ay nahirapan daw. Siguro panahon ng Amerikano or something. I do not know. Habang hindi pa po nag-end of the world, Naku. sabihan niyo mga tao na mahal ninyo. Ba't ba kayo natutorpe? Na mahal nyo, ha? Ba't ba natutorpe yung mga lalaki? How? Ego yan kasi. Napakahirap ban sabihin May yun eh, fear kung totoo of naman yan eh. rejection Kasi, merong fear of rejection. Kasi feeling nila, kamukha lahat nila si Derek Ramsey at Yun na. walang babasil sa kanila. Tama ba yan, June? Well, guess what? There's only one Derek Ramsey. There's only one Lourdes de Vera. Kaya, Thank God for that. thanks God. And thanks God. Yan. Sinasabi nila, ang mga taga-radyo, parang radio keeps you young. Ano may kanta dati, di ba? Radio keeps you young. But But it's parang the things that radio does for you, di ba? May Talaga? May May ganun ganun ba? Eh, oh. Ang alam ko lang, people in music look younger than their counterparts in other industries. Sabi nila yon ah. Nag-iisip ako ng mga ehemplo na pwede sabihan ng ganyan. Pwede Na parang, siguro. kasi ang music merong, ano ba, it may rejuvenating factor. It always keeps you in a good mood.
puts you in a... Maganda Ikaw ba yung nag-good feeling mood mo. ka considering that you're no longer dealing with music? I mean, on a daily basis. Kasi ang If I'm not listening to music, you mean? Kasi Yeah. ang radyo singers mostly talk, diba? Yes, Oo. yes. So, nakaka-stress ba na... No, Ang kasi news natin nakaka-stress, Ang di news ba? nakaka-stress, News oo. per se nakaka-stress. Oo. Pero nakaka-good mood minsan ang shows that I handle kung medyo nakakapag-good mood ka sa ibang tao. I think that's what makes me, that's what puts me in a good mood Ay, maganda now. yan, maganda yan. Oh, pag alam mong parang, feel good, nakaka-feel good yun I think that, yan na ngayon yung parang for me substitute sa music that used to make me feel high. Give me a natural high dati. Yun na. Iniisip ko ngayon, kung meron kayong social media nung, gusto ko sabihin panahon ninyo. No, Huwag kang ganun. Huwag kang ganun. Nag-ano ko ng maganda. Galangin natin ang mga, mga henerasyon. So yan ang tingin mo sa akin talaga? Hindi naman, Okay. bata-bata ang tingin ko. Wow, talaga lang. Huwag masyadong OA. Kung meron kayong social media ng panahon na yon, do you think FM Jocks would have been bigger superstars? Or bigger question. Ito na ba yung nakikita natin the age of the FM radio celebrity? Itong age na to? Huh? I think if social media were alive then, DJs would not have survived as big as they were then. Bakit? Sige nga. Meron na nga kasing technology that would have subbed for them or would have taken their place. May papalit na agad sa kanila Kung nalaman natin noon na pwede na mag-podcast, pwede nang mag-iPad na lang or ng mga kanta na gusto mo, hindi ka na kailangan makinig sa parang part of the thrill then kasi was to keep listening until your favorite song came on the radio, di ba? But now that you have the luxury of just choosing which songs, one after the other, you would like to listen to, I think okay na hindi dumating earlier ang social media. Because at least at the time, we were able to appreciate that DJs also had their purpose. Okay. Meron din silang... Sige, malapit. Okay, mga kapatid. DJs have their purpose. Their purpose. Di si Kuya Rom. Kuya Rom, do your job. Mag-sounds ka muna ng suwabe lang. Okay, mga kapatid, nagbabalik pa rin po ang pinakaswabing 2 oras. Ito po ang Chillax Radio at sana, pero sa mga nakakapanood, nakakita po ng mga sexing larawan ni Binibining Chris Aquino, mga kapatid. Anong sinabi dyan ni Maria Ozawa? Walang sinabi. Okay. Ang dami may gusto kay Maria Ozawa. Nabanggit mo rin lang. Kasi magaling siyang umarte. Ganun ba? It's the acting ability. It's the acting ability. Okay, the acting skills. Ibang klase acting Alright, skills. sige Sige. Sino kayang dalawang kasama ni Binibining Bayan sa kanyang tabi? Ito po. Chillax Radio tayo. Ang oras ninyo, Mga oras chillax natin, faces. ay kung ano po ang nasa inyong mga orasan. Yun na yun. Sabado ng gabi. Hindi kami kukontra. Wala kang iniisip. Wala kang pinoproblema. Ito po ang programa na walang sigawan. Wala po kayong matututuhan. Wala po kayong... Hindi kami bumibirit. Yan, walang dinudulog na problema sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Ito lang mamang po para magbigay Gusto po mo ba? ng lamig. Okay. Magdulot po ng lamig sa inyong mga isipan. Tama ba yan, Miss Violet? Kiniginawa ko. Lalong-lalo sa mga naka-headphones. Ha? Yes. Pagsabihan mo nga sila, Miss Violet, Anong gusto mo? na relax. Relax. Ako po si Cherry Baile na nasa Chillax Radio. Yan naman. Sa Radyo 5. Yan ang binabayaran dyan. Ano ba? Meron ba? Okay. Okay. Miss Violet, ito magandang tanong. Ang voice quality ba, is it something that you're born with? Or ito ba ay natitrain? Ito ba ay napag-aaralan? Nung ako Yan. po'y nagsimula sa radyo, muntik na pong hindi ako makapasok sa radyo. Seryoso ba yan? Sabi po ng may-ari ng stasyon na aking unang pinasukan, her voice is so squeaky. Seryoso? Napakaliit ng aking boses. Talaga? Kasi lalo na kung bata pa naman ako noon, Lord. I was all of 20 summers, I think. Paano squeaky? Parang Manalyn Reynes? Ganyan. Hindi pa. Liza May, You know, when you're young, Oh. ma-high pitch ka eh. That comes with age din kasi.
na, June, bakit ganyan ang ngiti mo? Hindi ko nagugustuhan. Parang medyo ng konti. Oo, Walang parang paggalang. Pero Hindi ka makapaniwala. So, nung hindi nagkabigote, ko papansinin yan. nung nagkabigote ka, nag-iba na yung boses. Nung nagkabigote ako, medyo bumaba na ng konti ang boses ko. No, I think practice makes perfect. Perfect. Oh. Practice makes perfect. Kaya Kasi- kung gusto nyo po mapunta sa radyo, or kahit hindi, kahit gusto nyo lang bumaba ang inyong boses, I think it's to train your voice to go down. Lower it. Bring it down. Bring it down. Gusto ba ng radyo mababa ang boses? Parang gusto yata ngayon pataasan. Oo. Dati kasi, dati kasi, yun ang uso. Hindi not necessarily na mababa, pero hindi matinis. Hindi na pupunit na yero ang dating. Natatrain ba yung Paano mo pinapababa ang boses? Lalo na sa babae ko niya. Paano ginagawa yun? Basa ka lang ng basa. Basa lang ng basa. Tapos, train your voice to speak siguro a few decibels lower. Bring it down talaga. It assumes kasi na merong malakas na mic na kukuha ng tinig mo. Ganon yan, di ba? Pag maganda ang quality ng microphone, katulad ng ginagamit mo, di mo kailangan sumigaw. At medyo sabi nga nila, medyo daw gumaganda ang boses pag nasa harap ng microphone. Hindi rin. Hindi rin. Ang matinis ay matinis. Para sa banyo. Although, naiiba. Naiiba lang ng konti, but it's not a guarantee. So, pwedeng practicein pala na pababa. Pwedeng practice na. Ako po kasi ay nung ngang nagsisimula, napakanipis ng aking boses. Hindi naman ganun ang height ko, although hindi rin ako katangkaran. Pero hindi naman ganun. Parang Santo Niño, ganon. Magbago na kayo! Ganon. Ay, mga kapatid, kasama po natin, si Binibining Cherry Baile. Tinuturuan po tayo paano maging suwabe, Hindi lang po ang ating pamumuhay, kundi ang ating pananalita. Tsaka kailangan, suwabe rin ang iniisip mo para maging suwabe ang boses mo. Paano kanyari pag nagre-report ka ng may sunog sa Radyo 5? Iba naman na Kunyari, yun. kayo nag-news Iba ang report. demands ng boses natin sa Radyo 5 eh. Suwabe pa rin boses mo pag nagre-report Talaga? Samantala, may sunog. I can't help it eh. Pero ibig sabihin, mas dapat firm, di ba? Na-achieve ko, di ko ba na-achieve yun? Dapat, I was achieving to sound a little more firm. Firm naman yun. O yun, you have to be more firm when you do the news. Or I feeling think. ko kasi, feeling ko wala ang pagbabago sa boses mo. It just so happened na may elements surrounding your voice convey a sense of urgency. Parang may ganon na ba? Ano ba yung mga elements na yun? Yung background, The music, singers, kung ano yung sinasabi ko. So in their mind, because it's radio, bahala na silang somehow kung sunog man yun, mag-imagine na kayo ng mga fire truck, fire alarm. Sino kayong mga hindi nga kayo Fire truck, I'm just kidding. Hindi nga kayo barrackers Si Miss Aisa Riniva. Hindi rin sila nagpa-park Si Miss Gladys, Lana Lucas. Swabe lang Oo. Ay, Sino ba hindi din. nagpa-park sa atin? Orly Mercado. Si Ma'am Lucci. Iba ang range ng kanyang boses. Iba range. Pero Pwedeng- nag-excite si ma'am. Pag na-excite siya, tumataas. tumataas But then talaga. again, pwede ring mababa ang boses niya. Diba? Yan ang medyo full range ang octaves Dyan, ng Lucci. boses ni Ma'am Kasi Lucci. attorney Mel. Consistent si Attorney Mel. Isa lang yun. Yun. At kaya naman siya ay nanalong Best Public Service Program Host sa katatapos lang po na KBP Golden Dove Awards. Mga kapatid, ito po ang Chillax Radio, ang programang kailanmay hindi mananalo ng Golden Dove Awards. Ba't naman O hindi? kahit ano pang award. Ayaw mo subukan kasi. Sabi ko sa'yo, papasok kung ayaw mo eh. Dati yun, nung kinakarir pa namin yung Chillax, may mga research pa kami. May mga Subalit pa, ngayon, puro anong sabi mo? Puro? Maboting usapan na lang yung mga usapan mo ngayon. Hindi naman. Parang ano to? Nakaka-relax lang na usapan. Relax lang. Walang hinahabol. Wala ho tayong pinaglalaban. Alam pinaglalaban natin? Ang mapayapang isipan kapag Sabado ng gabi. At Yun. ang oras po natin ay kung ano po ang nasa rin niyo. Mulit-muli mga kapatid, maraming salamat sa iyo, Binibining Cherry Baile. Maraming salamat, Lord De Vera. Ginoong De Vera, ito po ay isang karangalan na Yeah. hindi ko malilimutan. Hindi ko rin ito malilimutan. Si June Boy, magandang gabi sa iyo, June Boy. Maraming June, salamat. San Juan. Salamat din, sir. Yee! Spinner si June Boy, mga kapatid. The Spinner. Sa ngalan po ng bumubuo ng Chillax Radio, ang
ang dalawa kong hayop na kasama na wala ngayon. Si Direk Jim Libiran. Pag wala sila, JJ. maalala mo kami ulit, Alam mo, wala sila. buti pa, tayo na nga lang magtandem. Buti na lang tayo, swabe lang. Anytime. Magsiset up lang ako dito ng Why not? Why not? ice bucket. Ice bucket. Kasi para chillax. Para malamig. Yeah. Diba? To set the mood. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid sa loob ng 2 oras. Ito po ang Chillax Radio. Kuya Rom, bahala ka na. Magandang gabi at isang mapayapang Sabado sa ating lahat.